Isang mapagpalang hapon mga kapanalig. Ngayon po ay araw ng Sabado, June 22, 2024. At ako po inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, magandang hapon po mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kasama nyo na naman po kami ngayong Sabadong ito. Kamusta po kayo mga kapanalig? Sana po sa mga nakikinig dyan sa radyo, sa kanilang mga Facebook account at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. Ayan, sana po nasa mabuti po kayo ngayong kalagayan at ngayon po ay maulan. At sana po ay makapagdala kayo ng payong bago lumabas ng bahay para at least maging safe pa din po tayo. Kamusta ka na, Ate Camille? Eto, okay lang pare ko. Ikaw, kamusta ka na? Na-miss ka namin last week, dahil kami ay, ako lang mag-isa pala. Oo. Ang hirap mag-isa, di ba? Ayan. Oo. Na-miss kita pare ko. Pero syempre, na-miss ka rin ng ating mga kapanalig. Kamusta ka naman? Ayun, okay naman ako. Nako, last Saturday, pasensya na po mga kapanalig kung hindi ako nakapag-onboard dahil ako po ay nagluksa sa aking lola. Siya po ay nawala na dito sa mundong ito. Pero syempre, kailangan natin magpatuloy at samahan niyo po ako din sa pagdarasal sa kanya. Okay po ba yung mga kapanalig? Maraming salamat po. Yun lang naman yung yung backstory kung bakit wala ako nung last Saturday. Oo, kaya ngayon ay babawi ka sa ating mga kapanalig. At syempre, para umpisahan na ang ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong agandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At opisyal na pong bukas ang ating programa mga kapanalig. O sa mga nakatutok po dyan sa kanilang mga Facebook page, sana naman po huwag niyo po kalimutan i-share ang ating program sa inyong mga kaibigan, kasamaan sa parokya, dahil kami po ay excited nang ipakilala ang ating makakasama ngayong hapon live via Zoom. Pero bago po yan, Ate Camille, ano ba ang masarap na merienda? Na-miss ko tong tanong natin, ano bang masarap na merienda ngayong hapon? Sa akin, pare ko'y, hopia. Wow, hopia. Sa akin, masarap ang palabok. O sino kumakain dyan ngayon ng palabok? Naku, masarap po yan. Tapos sasamahan nyo po ng kape. Pero kung may acid reflux, lalo na ngayon, pare ko na medyo dalawa ang klima ngayong mga panahon na ito, mainit sa umaga, pagdating ng hapon ay grabe ang ulan. Oo, kaya ingat-ingat tayo kasi uso rin ng ang sipon at ubo. Ako, lalo na sa ating mga lola dyan at lolo. Kamusta po kayo? Wag po kayo labas ng labas, ha? Ayan. At sa lahat po na nakikinig ngayon, sana po kagaya ng lagi naming nire-remind sa inyo, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at kalimutan muna ang mga problemang pinagdaraanan. Isang oras lang po ito, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman sana po maging happy po kayo kahit papaano. Amen, pare ko. Pero bago yan, pare ko, balikan lang natin dahil last week ay ang ating naging topic, o ang ating naging serye ay ang kwentong pananalig, na kung saan ay may isang kapanalig member ang nag-send sa atin ng kanyang makapagbagbag damdamin at inspirational story na i-share sa ating mga kapanalig. Kaya naman po sa ating mga kapanalig po dyan na nais magbahagi ng kanilang mga kwentong buhay, yung gusto po nilang i-share sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po dito po sa Radyo Veritas, maaari po ninyo yung i-send sa inyong mga kapanalig coordinators.
Like ikaw, ang kwento mo na ang aming ayun, nalimutan ko on mic. Thank you, sir. Ayun, malay nyo kapanalig, no? Ang story nyo na po ang mabasa namin dito sa program po ng Kapanalig R. Alam mo, may kamukha ka ngayon sa monitor, ha? Naaalala mo naman kung saan ka pinanganak. Ano, pare ko, hindi ko narinig yun, ha? Ay, di mo narinig? Sabi ko, may kamukha ka sa monitor. Habang Sino? Naalala mo ba naman kung saan ka pinanganak? Hindi, ano ba? Ay, Hindi ko pang lalait yan, pare ko, ya. Ikwento ko sa'yo off-air. Okay. Okay, nako Ate Camille, bago pa natin makalimutan, no, nako ipakilala na po natin ang ating special guest ngayong hapon. Ito po ang ating kakwentuhan ngayong hapon ay isang lector and commentator, parish coordinator of Apostleship of Prayer, and member of El Shaddai Charismatic Fellowship. At nako mga kapanalig, 36 na po siya, 36 years na po siyang aktibo sa kanilang parish sa San Isidro, Labrador. Welcome na po natin si Sister Nelia Rombaon from Cainta, Rizal, live via Zoom. Magandang hapon, Sister Nelia. Magandang hapon po. Ayan, ang pretty naman pala ni Sister. Medyo kinakabahan ako, Sister. Ngayon lang ako nakapag-onboard ulit. Kamusta po kayo, Sister Nelia? Mabuti po, kahit medyo inuubo na. Hindi nga ako nakakatulog sa gabi dahil sa katinalalamunan. Pero patuloy pa rin naglilingkod. Yes, amen. Kaya dapat lagi po kayong mag-inom ng maligamgam, no, Sister? Tama. Lagi may baon na tubig pag nakahiga. Yes, lagi naman ako may baong tubig. Ayan, Sister, bago tayo mag-umpisa, no, sa ating pag-uusapan, no, ay mga kapanalig, sa mga bagong bukas pa lang po na kanilang mga radyo, ang pag-uusapan po natin ngayon ang taus-pusong paglilingkod. Ako, magandang usapin do, no, para kay Sister Nelia. Pero bago natin umpisahan to, yung mga ating katanungan, Ate Camille and Sister Nelia, meron ka bang gustong batiin ng mga kapanalig natin or mga kasamaan sa simbahan? Meron po ang aking tinuturing niya akong best friend, si Sister Tess Uy. At si Naida Arambulo, na inano ko si kanila to yung pinadala ko yung number, yung Zoom number para at least makapakinig at makapanood sila. Sisa, tanong ko lang, paano po pala kayo naging member po ng ng Kapanalig Community? Actually, yung sa pamagitan lang ng pakikinig ko, tapos sabi sa kung sino magpadala, kasi gusto ko makatulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, di ba? Ayun, nagpadala, dito sa, pinuntahan ako, may nagpunta rito, na kukunin niya yung aking Kapanalig pledge. Hindi pa nga ako nakapunta sa Radio Betes talaga Kaya nagtataka ako, ba't kaya ako interview Sabi ko, hindi naman ako kumbaga sa active talagang member ng Kapanalig pero active ako sa pakikinig talaga at marami akong natututuhan na sa mga recollection ng mga kaparian. At saka, yung nakikinig ako sa misa, alas 12. Saka, siyempre, before the mass, meron dibang yung orasyon. Basta bago yan, na ang aking radyo talaga. Isa lang. At saka, sa pag alas 2, gusto ko yung apologetica talaga. Ang dahil kong natututuhan. Apologetica. Naku, Sister, isa lang ibig sabihin kayo po, di ba, tinanong niyo po yung sarili niyo, bakit kayo kinuhang guest ngayong hapon, dahil kayo po ang hinipo ni Lord, no, para mapili na, alam mo, yung magbahagi po ng magandang usapin dito sa ating programa dito sa Kapanalig R. Ay nga, kasi dito kahit ganito lang ako, sabi ko, sa dami sa milyon nakikinig, milyon na nakikinig na Radio Veritas, ba't ako kayo napili? Ano kaya to, Bill ng Holy Spirit? Ibig sabihin, meron kakaibang kwento sa iyo, Sister. Okay, nag-stop po ang tatlong nasa screen.
Ayan. Nag-antayan yung po tayo. nabanggit ni yung nabanggit ni Sister Nelia na kung bakit siya ang napili. Kaya yung hindi naman siya, tingin niya, hindi siya ganun ka-active sa ating kapanalig community. Alam niyo po, sister at mga kapanalig, sa kapanalig community ay pantay-pantay talaga ang lahat. Amen. Lahat ng kapanalig member, kung ikaw man ay hindi palaging active o nakakapakinig ng mga programa, pero ikaw ay active naman sa mga activities ng kapanalig, pero ikaw ay, o kaya ikaw hindi active sa mga activities ng kapanalig, pero ikaw ay active sa mga programa, pantay-pantay lamang po. Kaya naman, ayan sa mga kapanalig na nais maging member, ng ating kapanalig community, ay i-discuss po namin yan later on ni Parikoy. Okay. At syempre mamaya po kikilalanin pa po natin si Sister Nelia sa kanyang mga kwentong buhay at kung ano nga ba ang kanyang mga activities sa simbahan. Dahil ang balita namin ay napaka-aktibo nito ni Sister at nasa iba't ibang ministry si Sister, no. Hindi ko lang alam kung siya ba ay active pa rin sa mga piling ministry na to na pinasukan niya. Pero for sure marami po tayong mapupulutang aral sa pagbabalik po yan ng ating programa. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig at ikaw pa rin kapanalig ay nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kasama nyo pa rin ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Parikoy, at your service. At ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Parikoy, batiin ko muna ang ating mga ilan sa mga tagapakinig dito sa Radio sa DZRV 846 kasi may nabasa ako regarding doon sa merienda natin kanina. May nag-comment si Tita Amor. Pandesal daw, tsaka Jekoy's shake. Ay, nako, masarap yan. Ang merienda. Tita Amor, parang hindi yan nababagay ngayong panahon. Kasi malamig. Hindi, sabi kahit anong season yan. Ay, pero masarap yung dinadalang pandesal ni Tita Amor tuwing kapanalig. Oo nga. Namiss ko na yan, Tita Amor. Kaya naman kita-kits sa next Kapanalig Day. Mamaya announce natin kung kailan ng ating Kapanalig Day. At balikan na po natin ang ating kapanalig, ang magandang kapanalig na nakikita ko ngayon sa screen, si Sister Nelia, live via Zoom. 76, 75 na po ako. Wow! Parang hindi naman halata. Kayo po ay... sa July pa naman. Sa July 19. Ilan taon ka na, Sister? 75 sa July 19. Oh, hindi halatang 75. Para pa lang po kayong 74. Hindi, biro lang si Sir. Hindi pa naman halatang nasa 70s, no? O, parang nasa 60s pa lang kayo, Sister. Kayo po ay senior, no? Senior na. Senior, hindi pa naman halata. At dapat ang tawag sa inyo ay senior high school ka na, Sister Nelia. Ang dami kong adlib ngayong hapon, Ate Camille, pasensya ka na. Na-miss. Anyway, ayan, base po dun sa coordinator niyo po, Sister, kayo po ay matagal na po sa simbahan, no, at naging active. Sino po ang naging inspirasyon mo or naghubog po sa iyo para mas lalong lumalim ang iyong pananampalataya at maging aktibo sa inyong ministry or sa iyong ministry po? Sa totoo lang, inspirasyon ko talaga ang Holy Spirit. Kasi siya naman na nag-ano sa akin. Sa pamagitan din ng aking pag-membro sa El Shaddai, sa pakikinig ko sa radyo. At ngayon, di ba, naka-televise na rin. Si Brother Mike din ang nagtalago sa aking pananampalataya dahil akala ko noon, nung bago ako makinig sa Radio Veritas, ay sa El Shaddai na program, akala ko yung mga ginagawa ko noon tama na. Sabi ko, dahil ko palang mali. Kaya, sa pakikinig ko talaga ng salita niya at dito sa Radio Veritas, sa pakikinig ko sa mga recollection, yung mga pagtuturo sa apologetica, doon lumago aking pananampalataya at talagang patuloy ako naglilingkod. At syempre, ang inspirasyon kung una-una, ang ating Panginoon Kristo talaga, na siyang gumagabay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya, patuloy ako kahit siyempre maraming pagsubok, maraming mga pag-uusig, maraming mga negative. Pero ang iniisip ko, hindi naman ako naglilingkod sa tao. Kapag ako'y nakakarinig ng hindi maganda, sabi ko, dapat, inaano ko yung natatanda ko, Hebreo 12:2 na focus your eyes to Jesus. Kung ano mga
mga negative, mga pag-uusig na ano ko, at siyempre sa aming buhay, sa mga problema, hindi nawala talaga ang problema sa bilang mag-asawa. Pero patuloy akong kumakapit sa salita ng Diyos talaga. Siya ang nagpapalakas sa akin, sa salita ng Diyos. Amen. Bukod po, Sister Nelia, sa pagiging aktibo sa inyong parokya or sa inyong ministry, ano po ba ang iyong pinagkakaabalahan din sa buhay? Yung paglilingkod lang kasi wala naman akong hanap buhay. Yun, nagpapaupa lang ako ng malilit na kwarto. Kaya, kumbaga hindi na ako abala sa mga para pagkita ng pera. Dahil ito pinagkaloob sa akin ni Lord, yung magpapaupa. Dahil noon, nagpagawa ako ng sapatos ng tindahan. But parang hindi malago, sabi ko. Tapos, yung kasi nga malaki nabili namin bahay, pwede magpaupa ako. Doon nagsimula yun. Talaga ang Diyos napakabuti talaga. Para bang sabi niya, ayaw niya ako maging busy sa hanap buhay. Kaya sabi ko sa kwarto, kahit wala pang kwarto, may nagtatanong na sa akin, may bakante ba? Sabi ko wala. May magdadal na sa 3,000 diyan sa harapan ko, dati bakante dyan 3,000 ako, paano ko mabubuot, magiging sabi ko na lang, pasensya ka na kung magiging kaayos sa nitong kwarto mo. Ayun, alam mo ba yung umupa sa akin na ito, kung paano niya ako kinulit na umupa siya sa akin, nung siya nandito na nakatira sa amin, alam mo, siya din ang kinulit ko na maglingkod kay Lord. Wow. Hindi nga, dati nakwento niya, dati hindi daw siya nagsisimba. At talaga nagmumura pa siya noon. Nagmumura talaga, parang binabatikos pa nga niyang ang simbahan, pagsisimba Pero nung nag-a-attend na talaga ako ng El Shaddai, minsan nakaupo siya, sabi ko, alika attend tayo ng El Shaddai. Ay, napapagod ako. Alam mo ba, yung kapaguran mo, mawawala yan pag dumalo ka sa gawain ng ating Diyos, sa pakikinig. Yan ang magpapalakas sa'yo. Alam mo ba yung inayaya ko na yun? Siya ngayon ang coordinator dito sa St. Francis na kung saan din ako ang naging assistant coordinator. Siya ang nabunot kasi nung nagbunutan. Siya nabunot na coordinator. Until now, nagsiserve pa rin kami dito. Pero actually, hindi na yun ang parokya namin dahil hinati na ginawa ng itong San Isidro na chapel namin dito. Ginawa ng San Isidro Paris. Kaya dapat nga supposedly dito na ako mag-active sa El Shaddai, pero hindi, kasi hindi pwede namin maiwanan ang kawan na ipinakatiwala sa amin ng Diyos. Kaya andun, kaya may El Shaddai dito sa Balanti, San Isidro, Cainta, tapos din sa Antipolo. El Shaddai din na kami dahil hindi ko pwedeng iwan. Okay lang kung sana attendee lang ako, pero hindi may katungkulan may hinahawakan ka na parang pastol ka, may hinahawakan tupa. Pwede bang iwanan ko na yan? Nasabi ko nga sa coordinator ko na, pwede bang iwanan na kita? Ayaw ko na sa'yo umano. Kaya lang parang siguro ay Holy Spirit na iwanan ko siya dahil ako ang nagdala doon sa St. Francis. Pagkatapos ako mag-iiwan sa kanya doon na iiwanan ko siya sa ere. Hindi, kaya ayun, patuloy pa rin kami talaga. Sabi ko hanggat na may buhay siguro, hanggat nakakalakad, nakakakita. Sabi ko, basta Lord, hanggat may buhay ka, ipinagkakaloob sa akin at may kalakasan ka at malinaw na mata, maglilingkod ako sa iyo kahit marami mga pagsubok. Basta patuloy mo lang akong palakasin. Lagi ko hindi palakasin ang aking spiritual at ang aking physical na katawan. Bigyan ng malakas na immune system. Yun ang talagang hinihiling ko kay Lord. Wala nga akong hinihiling na kayamanan, kundi yun lang, maging maayos ang pamilya namin at maging maayos din ang, siyempre ang income, pinapanahin ko din mga umuupa sa akin na mga hindi nakakabayad na pagpalain sila, bigyan ng magandang hanap buhay, matatag na hanap buhay upang pagtakpuin ng mga kanilang pangangailangan, hindi na sila utang at makaka-update sa bayaran sa bahay. Bata, siyempre, bilang apostolado ng panalangin talaga, yun ang numerong uno natin nating katungkulan. At kung merong magpapadasal sa kaluluwa,
Minsan, hindi po ako makatanggi. Minsan, sa isang araw, 3 dadasalan namin. Sunod-sunod yan Hindi po ako makatanggi kahit medyo, nga, sabi ko nga sa'yo nun, medyo inuubok at Pero patuloy pa, hindi naman ako pinabayani doon. Hanggat ngayon, malakas naman ako. Patuloy naman siyang gumagabay sa akin. At patuloy niya akong pinalakas talaga. Hindi niya ako pinapahintulutan na manghina. Tulad nga ngayon may pagsubok ako. Yes po. 36 years na po kayo na bilang isang aktibo sa simbahan, Ito po. Sa tagal po na yon, ano-ano po yung mga natutunan na po ninyo upang ang inyong pong taos-pusong paglilingkod at pananampalataya ay mas lalo pang lumago? Natutuhan ko yung maging maging generous. At saka yung maging maging maganda aking pakikisama lalo sa mga umuupa sa akin, at natutuhan ko din na yung maging mapagpakumbaba, yung hindi ako yung kahit na siyempre Nelia, Jose mo maganon kasi nag-ano din ako noon dati, nagtuturo ko sa choir, di ba? Tapos nagsasalmo ako nasa St. Francis, sabi nga Nelia, ganda mo magsalmo, sabi ko, nasagot ko lang, to God be the glory, sabi ko yun, basta nagtuturo din ako sa mga bata sa choir nga. Ay ngayon, hindi na ako nagtuturo, medyo may edad na. At saka mga dalaga na yung mga tinuturoan. At siyempre, wala na rin sila. Kaya, ayun. Pero talagang masarap, alam mo, masarap talaga maglingkod sa Diyos. At amen. Alam mo ba, sa totoo lang, nung ako'y nagtatrabaho, akala ko ang masarap pagkasweldo mo pupunta ka, kakain ka, manonood ng sine, kung ano-ano. Hindi ko naramdaman yung iba naramdaman ko nung ako'y maglilingkod na, sabi ko, ay ito pala ang tunay na kaligayahan, ang makapaglingkod sa Diyos at maging malapit sa Diyos talaga, at ako nakapaglingkod sa kapwa. Yun na talagang naramdaman kong tunay na kaligayahan. Ang lagi akong kumbaga laging in the presence of God talaga naramdaman ko. Yun ang tunay kong kaligayahan na nararamdaman. Hindi yung pang mga material. Yun talaga. Amen. Nakatuwa, Sister Nelia, kasi yung nangungupahan sa inyo, alam mo yun, nadala mo pa sa naakay mo sa inyong ministry. Yun yung pinakamahalaga. Totoo lang po, ang hirap mag-akay talaga. Totoo. Minsan inaanohan ko sila, sabi ko, paano kayo pagpapalain yan? Sabi ko, pagsisimba man lang tuwing linggo, sana magampanan nyo naman. Makulit na nga ako mag-akay. Nagsimba ba kayo? Sabi, basta inaanohan ko sila lagi. Kaya sabi ko, siguro Lord, di ko nakasalanan to dahil lagi ko naman sila pinaalalahanan. Sabi ko, alam mo ba, pag malapit sa Diyos, malapit ang biyaya. Pero pag malayo kayo sa Diyos, malayo ang biyaya. Tingnan mo, kaya nga, tuloy hindi kayo nakakabayad sa bahay, hindi kayo nahirapan kayo magbayad tubig, kuryente. Parang hindi ko kasi nakikita sa inyo na lagi man lang magtimba man lang kayo. Tapos, alam mo sa totoo lang, halos lahat nag-uupa sa akin dito, hindi kasal sa simbahan. Yung lang sila, yung live-in. Nagsasama, hindi pa sila mag-asawa, nagsasama pa lang. At yun, in-invite ko sila na magpakasal sa kasalang bayan dahil sabi ko, libre naman. Sabi ko nga, kung pwede ako na nga sumagot sa handa para sa handa. Ako na sa maganda para magpakasal lang kayo. Wala, alam mo ba kasi nasa tao yan pag gusto mo may paraan, kung ayaw mo maraming dahilan. Kung gusto mo makasunod sa kalooban ng Diyos, diba, pagsisikapan mo na pumunta ka sa pumunta ka sa munisipyo, kung maghanap ka na magmaano kayo, tapos diba sa census sa NSO pero parang di ko nakikita ang kanilang effort ganun. Kaya sabi ko, gusto ko sila matulungan na yung mapanuto ang buhay nila, yung maging maayos baga. Kasi bakit kaya gano'n pag yung pag-aakay sa spiritual, ang hirap isa talaga yung sister. Ka na para sa palagay mo, mag-aakay ka na. O sige, noon tayo sini, alika, kain tayo. Madaling mag-aakay diba? Pero yan, isang mission na napakahirap. Tayo ng prayer meeting, kailangan
siguro kaya hilahin mo pa eh. Kahit nga hilahin mo pa nga, di nga sasama eh. Yun lang ang experience ko talaga. Alam mo sa pag-aakay, minsan, sasabihin ko, Lord, ikaw po magsalita sa pag-aakay namin dahil siyempre, alam kong sa totoo lang talaga mahirap mag-akay. Pero kung sa Diyos mo nga iyan, ipagkakatiwala. Wala namang imposible, no, sister? Kahit paano naman po, sa apostolado ng panalangin, marami din ako naakay sa apostolado sa pananalangin talaga. Yun lang nga yung mga, ito sa mga, sa borders ko ang hindi ko maakay na maglingkod kay Lord. Ano po ang gusto niyo pong mensahe po para sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon at alam mo yun, nakakaramdam ng panghihina sa kanilang pananampalataya at maging aktibo sa kanilang parokya? Ano po ba ang sekreto? Para sa akin, huwag sila mawala ng pag-asa at unahin muna nila ang Diyos. Para sa akin, unahin nila ang Diyos sapagkat wala naman sila magagawa, diba? Sabi nga sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kung tayo hiwalay sa Diyos, talagang wala tayong magagawa. At wala din kahit anong pagpupursige mo. Kung ikaw hindi naman man lang nakakasimba. Kasi yun, di ba yun ang pangatlong utos ng Diyos sa 10 utos na tayo sa araw ng pamahinga tayo sumamba sa Kanya at sa araw ng pangilin. At sinasabi ko sa maraming Katoliko pag ako'y nagdadasal sa kaluluwa at pag ako nagbabahagi ng pagsalita ng Diyos ukol sa yumao, pag yung parang sa kumbaga sa parang sa parte na sa mga mahal sa buhay na magsalita kayo, ganun. Tapos medyo magbibigay ako ng homily. Alam mo ba mga kapatid, maraming Katoliko talaga nasasabing Katoliko nga sila, pero sa salita lang. Katoliko sarado talaga, sarado sa salita ng Diyos. Nakasama po natin kanina si Sister Nelia from Cainta, Rizal. Ayan, medyo natapos na ang ating oras, no, Sister? Tayo po ay magpapaalam na maya-maya lamang. Pero alam mo, no, Sister Kabi, andiyan pa ba si Sister Nelia? Nasa Zoom? Ayan. Sister Nelia, magandang hapon. Kaunting pasasalamat na lang, Sister, para sa ating mga kapanalig po. Konting Ano po ba ang message nyo po o pasasalamat? Kaunting mensahe lang po, Sister, bago po matapos ang ating programa. Salamat ako dahil kahit hindi naman ako talagang sa active na member na-interview ako at yung mga naibahagi ko talaga, yung totoo yun na hindi yun. Yung totoo yung nasabi ko talaga sa inyo. At ako, kahit anong pagsubok talaga, sabi nga sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala mo sa Diyos ay yung kabalisahan sapagkat ako ang kumukupo sa iyo. Lagi kong pinangahawakan ko kaya yung yan. Pag ako nagkakaroon na ng problema at nababalisa na, nasasabi ko sa Diyos, Lord, di ba sabi mo sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala namin sa iyo ang aming kabalisahan? Yes, Lord, ipagkatiwala ko na sa iyo at ayun, pag nawala na yung kabalisahan at sa kanya ko na binibigay ang aking mga worries, mga anxieties, mga pangamba. Dahil diba sabi niya, diba sa mga Matthew 11:28, lumapit kayo nga na papagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ayun ang sa totoo lang mga kapatid, yun ang unang verse na binigay sa akin ni Lord nung ako'y may magpatinding pagsubok talaga. Na ako'y lumapit talaga. Alam mo, sa totoo lang, nung ako'y nag-aaral pa yung mga anak ko, ewan ko kung bakit nangyari yun na nagpapaupa naman ako kung bakit sabi ko nung kinukuha ko yung mga yung bag ko, wala akong makuha sentimo na pambili man ng bigas. Kaya naiyak ako kasi kaya nangyari yung kasi nga hindi nga nakakabayad, nakaka-update ng mga borders ko. Kaya Lord, gusto kong sabihin, gusto kong gawin ang gusto kong gawin. Kung bakit hindi ko magawa, bigla pumasok sa isip ko yung Matthew 11:28 na lumapit kayong lahat na naghihirap at nagpapagal sapagkat bibigyan ko kayo. Alam mo, pagka-ano ko na nun, imingi ako ng sorry kay Lord. Lord, sorry dahil sa maliit na bagay lang, wala lang akong pambili ng bigas. Parang akala mo, bumaksak lang mundo sa akin. Kaya noon, naging matatag na ako.
At naitaguyod ko mga anak ko, nakapag-aral sila, tapos na sila na college ngayon, may mga asawa. Salamat talaga sa Diyos, at salamat lalo na sa salita ng Diyos. Sino ba ang salita ng Diyos? Ay Diyos talaga, kaya ang salita ng Diyos, ang Diyos nagpapalakas sa akin sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga sakit, kamdaman sa kanya ko pinagkakatiwala. Patuloy naman niya ako binibigyan ng kalakasan, kalusugan, kagayang katawan. Kaya mga kapatid, yun ang payo ko sa inyo, huwag kayong manghinawa sa pagdulog sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang makakatulong sa atin. At ang importante, maging malapit tayo sa Kanya, at gayon din po sa ating kapwa, maging mahusay tayo makisama sa kanila, at huwag tayo mag-aapi. At importante yung maging mapagpakumbaba ka, huwag kang mayabang, kahit ano bang natanggap mo mga ano. Kasi yun ang, at maging masunurin Amen. Yun ang ano talaga. Yun ang aking mensahe sa mga nakikinig. Medyo naging madamdamin. Maraming salamat po kay Sister Nelia Rumbaon sa kanyang oras at pagpapaunlak sa atin, sa ating programa. Ayan mga kapanalig, niyo pong narinig ang ating guest ngayong hapon. At pari ko ayan. Medyo naging naging madamdamin lang si Sister Nelia bago magtapos ang ating pag-uusap ngayong hapon. Pero alam mo, nakakatuwa si Sister Nelia kasi alam mo yun na pati yung nangungupahan sa kanila naaya niya sa simbahan. Hanggang ngayon active pa rin sa kanilang ministry. Kaya saludo po kami diyan Sister Nelia. At maraming salamat din po Sister Nelia sa iyong oras at panahon sa ating programa. At syempre, maibahagi ang iyong kwentong buhay, lalo na sa 36 years na kanyang pagiging active sa kanilang parokya. Pero ka bang mga announcement bago tayo magtapos sa ating programa? Yes, pare ko, imbitahan na natin ang ating mga kapanaligan sa ating Kapanalig Day sa July 6. Ayan. 9 a.m. hanggang 11 a.m. ng umaga, syempre sa Veritas Chapel yan. Sino nga ba ang ating makakasama niyan, pare ko? Makakasama po natin ngayong sa July 6, 2024, araw po yan ng Sabado sa ating Kapanalig Day, si Reverend Father Kevin Crisostomo. Kaya markahan nyo na po inyong kalendaryo next month mga kapanalig, July 6, 2024. Yan. Magkita-kita po tayo alas 9 ba, Ate Camille, no? Oo, 9 a.m. mula 11 a.m. ng umaga. Ayan kaya naman sana po magkita-kita po tayo sa ating Kapanalig Day. Mari po kayo magdala ng inyong mga potluck ba ang tawag din, Ate Camille. Pwede po kayo magdala para at least pag nandito na po kayo sa station, pwede nyo pong ibahagi sa ating mga Kapanalig members din po. Kita-kits po tayo. At syempre, ito pahabol lang pare ko sa mga nagtatanong kung paano nga ba makapagpaabot ng kanilang pledge of support sa GCash. Ito mabilisan lang Yes, sige na. Kung mga nais po magbigay, maaari po kayong transfer sa 0998-588-3660. Ang account name po ay Apple and Australia. Ayan. Ulitin ko lang po kapanalig, 0998-588-3660. At kung ikaw naman po ay hindi pa po miyembro ng Kapanalig Community, mari po kayo mag-text sa mobile number 0998-588-3660. I-text lang po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status, at parokya. Ito po ang mga mobile number. Kung smart network po ang inyong or smart user po kayo, 0998-588-3660. Sa Globe Network naman po 0917-621-1902. Ayan po ang ating mga numero mga kapanalig. Pwede rin po kayo mag-email sa veritaskapanalig@gmail.com. Ayan, Ate Camille, matatapos na naman po ang ating programa. Napakabilis ng oras at marami pa tayong gustong itanong kay Sister Nelia, pero kaunti lang talaga ang ating mga ang tawag ito, mga oras. Pero ayan mo, sa ibang pagkakataon sana ma-invite po natin ulit si Sister Nelia. At sana ay makapunta si Sister sa mga activities ng Kapanalig Community.
At eto na nga, magpapaalam na tayo no, mga kapanalig. Susunod na po ang programang CFC, kapit lang, live from Daquirino Grandstand. Ayan, kasama niyo po dyan si Brother Jeremy, si Sir Berry, and Brother Chucky. Ang CFC 43rd anniversary. Ayan, happy anniversary po sa CFC. Okay, Ate Camille. Ayan, muli kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Na nagsasabing, anumang problema ang kinaharap mo, hinga lang ng malalim at sabihin, every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang katotohanan.